Sino ang hindi pa nakasakay sa bus na kulay pula, tumatakbo mula Maynila patungong Timog Luzon at Visayas? Pero ang bus na yan, may pinagmulan. At ang kasaysayan nito, halos isang siglo na ang binagtas. Ito ang kwento ng Del Monte Land Transport Bus Company, ang muling pagsilang ng isa sa pinakamatandang bus company sa Pilipinas. Magandang araw mga kadani, sa video na ito, alamin natin kung sino nga ba ang may-ari ng Del Monte Land Transport Bus Company at paano ito nagsimula. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mong kakalimutan mag-subscribe para updated ka sa mga upcoming videos pa na aking gagawin. Maraming salamat mga kadani! Ang lahat ay nagsimula noong 1918, panahon ng pagbangon ng Pilipinas mula sa hirap ng unang digmaang pandaigdig. Sa gitna ng pagbabagong ito, isang Amerikanong sundalo ang nagtanim ng punla ng isang makasaysayang paglalakbay. Si Max Blaus, veterano ng digmaang Espanyol-Amerikano, ang nagtayo ng Batangas Transportation Company. Isang bus lang ang kanyang sinimulan, isang sasakyang kahawig ng karuwahe na may kahoy na gulong at simpleng anyo. Pero sa likod ng payak na panimula, naroon ang kanyang tapang, tiyaga, at pangarap. Si Max mismo ang driver, konduktor, at mekaniko ng bus. Araw-araw niyang hinarap ang init, ulan, at alikabok. Taglay ang layuning maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Sa kanyang kasipagan at malasakit, unti-unting nakuha niya ang loob ng mga pasahero. Di naglaon, nakabili siya ng 17 pang unit, lahat ay kulay pula. Mga bus na hindi lang naging bahagi ng lansangan, kundi naging simbolo ng pagsisimula ng mas maayos na transportasyon sa Timog Katagalugan. Ang kulay pulang ito ang kalaunay naging inspirasyon sa mga bus ng Del Monte Land Transport Bus Company. Noong 1928, lumawak ang operasyon. Itinatag ni Blaus ang bagong kumpanyang Laguna Tayabas Bus Company na nakatuon sa mga lalawigan ng Laguna at Tayabas. Pinag-isa niya ito sa Batangas Transportation Company at lumago ang kanilang serbisyo. Ngunit dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nasira ang mga terminal. Nasunog ang mga dokumento. Nahinto ang operasyon. Pero hindi nagpatalo si Max Blaus. Noong 1945, sa ilalim ng Joint Emergency Operations, muling bumalik ang operasyon gamit ang 28 Chevrolet buses na galing mismo sa US Army. Muli niyang inangat ang kumpanya at naging mahalaga sa pagbangon ng transportasyon sa bansa. Pumanaw si Max Blaus noong 1961. Kasabay ng kanyang pagpanaw, isang bagong yugto ang nagsimula sa kasaysayan ng kumpanya. Si Colonel Pelagio Potenciano, isang doktor at manugang ni Blaus, ang humalili bilang bagong presidente ng Batangas Transportation Company. Bagamat wala siyang karanasan sa larangan ng transportasyon, hindi ito naging hadlang sa kanyang pamumuno. Sa talino at dedikasyon, matagumpay niyang napamahalaan ang kumpanya sa gitna ng pagbabago at hamon ng panahon. At noong 1964, isinakatuparan ng isang makasaysayang pagsasanib, pinagsama ang Batangas Transportation Company at ang Laguna Tayabas Bus Company. Mula rito, opisyal na isinilang ang Batangas Laguna Tayabas Bus Company o mas kilala bilang BLTBco. Isang bagong pangalan, isang bagong simula, ngunit dala pa rin ang parehong layunin. Ang ihatid ang bawat pasahero ng ligtas, mabilis, at may malasakit. Pagkatapos ng pamumuno ni Colonel Pelagio Potenciano, sumunod naman ang kanyang anak na si Max Sonny Potenciano bilang presidente mula 1977 hanggang 1988, kasama ang kanyang asawang si Dolly at ang 4 nilang anak. Sa pagtatapos ng dekada 80, isang makasaysayang pagbabago ang naganap. Noong 1988, si Dolores Alonso Potenciano ang napili bilang unang babaeng presidente ng kumpanya. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, isinulong niya ang isang malaking reforma, ang pagiging all-Filipino management ng Batangas Laguna Tayabas Bus Company. Ang hakbang na ito ay naging simula ng panibagong yugto ng tagumpay. Lumago ang kumpanya, lumawak ang operasyon, at sa kanyang pamumuno, naging isa itong multi-milyong pisong negosyo. Matibay na patunay ng kakayahan ng isang Filipina sa larangan ng transportasyon. Pagsapit ng 1990 hanggang 2000s, pumasok sa eksena ang negosyanteng si Benjamin Bitanga bilang chairman at chief executive officer. Noong namang 2001, sinubukan ng pamilyang Potenciano na pumasok sa politika sa Laguna, subalit hindi pinalad sa halalan. Kasabay ng pagkatalong iyon, sinimulan ding guluhin ng mga problema ang kumpanya. Isa-isa dumagsa ang mga kasong isinampa ng mga empleyado mula sa usapin ng unfair labor practices hanggang sa mga paglabag sa collective bargaining agreement. At sa isang dagok na tila sumubok sa tatag ng kumpanya, isang sunog ang tumama sa terminal ng Malibay noong 2003. Nasunog ang maraming bus at pasilidad at lalong lumala ang kalagayan ng
Batangas Laguna Tayabas Bus Company. Mula 2004 hanggang 2009, halos 6 na taon na walang biyahe ang kumpanya. Tumigil ang operasyon, huminto ang mga gulong at nabalot ng katahimikan ang dating masiglang terminal. Sa kabila ng pagkakaroon ng dalawang angkang namumuno, ang Bitanga at Potensiano ay hindi rin naging maayos ang kanilang ugnayan. Sa halip na magkaisa, nauwi ito sa sigalot at tunggalian. Unti-unti, nalugmok ang kumpanya sa utang, alitan, at kawalan ng direksyon. Ngunit tulad ng isang bus na pansamantalang tumigil sa estasyon, muling pinaandar ang makina ng Batangas Laguna Tayabas Bus Company. Noong 2009, pumasok sa eksena ang Del Monte Motor Works Incorporated, isang kilalang kumpanyang gumagawa ng mga bus at truck sa Quezon City, na pagmamay-ari ni Narciso O. Morales. Sila ang kumuha ng pamamahala ng Batangas Laguna Tayabas Bus Company. Muling binuhay ang operasyon ng kumpanya na ngayon kilala bilang Del Monte Land Transport Bus Company o DLTBco. Dinala nila pabalik ang mga lumang ruta mula Metro Manila hanggang Laguna, Quezon, Batangas, at sa mga lalawigan ng Camarines Norte, Camarines Sur, at Albay. At noong 2010, muling naglakbay ang mga bus sa Silangang Visayas hanggang Northern Samar, Western Samar, Leyte, at Southern Leyte. May mga bagong bus na high-tech at komportable. May libreng wifi para sa mga pasaherong nais manatiling konektado. At may Greyhound Express service para sa mas mabilis at maayos na paglalakbay. Bagong mukha ang Del Monte Land Transport Bus Company, ngunit dala nito ang kasaysayang mahigit 100 taon ng paglilingkod, dedikasyon, at pagmamalasakit sa bawat Pilipinong pasahero. Sa kasalukuyan, binubuo ang kanilang fleet ng mga modernong bus mula sa Ashok Leyland, Hino, Hyundai, MAN, Kia, Kinglong, at Yutong. Mula sa isang Amerikanong sundalo noong 1918 hanggang sa isang modernong transport company sa kasalukuyan, ang Del Monte Land Transport Bus Company at ang kasaysayan ng Batangas Laguna Tayabas Bus Company ay salamin ng tatag, sakripisyo, at muling pagbangon. Hindi lang ito kwento ng isang bus company. Ito ay kwento ng paglalakbay ng isang bansa na patuloy na umaasa, lumalaban, at umaabante. Shoutout mga kadani!